nakakasawa ang mga pangako. Nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hostisya. Good Monday po. Medyo manat-manat pat, parang napuyat ho dahil sa mga hindi may naasahan na mga balita, no, lalo pat ay yung ilang mga nasawi na mga kakilala mo at kaibigan ay lumisan na pumanaw na din sa mundong ibabaw. May mga kakilala din naman tayo, yung ilang mga kaibigan natin ay pumanaw dahil sa karamdaman, ano. Yung iba naman na mga kakilala din natin at ngayon lang po ayun din sa aking kaibigan din, kaibigan pamangkin kay Maria Siren Asadera Clerigo, may kakilala, kamag-anak kaming dyan sa part ng Lumang Bayan na parang nagbigti naman. Ang inaano ko kung ito ba dahil na rin sa kahirapan o depressed o dahil kasi sayang ang buhay kung gayon na lamang Yung iba nga ay yung ilan na nating mga kaibigan ay gumastos pa ng kalaki-laki sa mga ospital para lang mabuhay. Hindi na i-survive ng gamot at ang yung iba naman ay kusang kinikitil ang kanilang mga buhay. Nangihinayang tayo sa ganito. Tayo nagluluksa tayo sa at tayo dito sa Mabuhay Mindoro sa MIB for Online Radio sa Pilipinas ay nakikadalamhati sa pagpanaw ng ating isang kaibigan, siya katauhan ni Gildebrand Branderapa. Napakabata pa po para sa ganong sitwasyon, ano. Pero dala na rin po siguro nung matinding init, yung global warming. Siyempre yung na rin siguro sa pagkain, kaya tayo kalimitan mga nagiging sa yung atake, stroke, kaya medyo ingat-ingat din po. At yung pinsan naman natin dyan sa part ng Malad, kahapon din po pumanaw din sa katauhan ni Ate Dory Alulod, Austria, na ngayon po ay dyan nakahimpil sa Barangay Malad, Calapan City. Ito naman pong si Sir Gildebrand Branderapa ay nakaburol po dyan sa Goko Chapel, dyan po sa may Tawiran ba? Masip at Tawiran. Yan sa may likod ng NFP dyan ang daan dyan papunta po doon sa Goko Chapel. Diyan siya dinala ng pamilya para sa huling pagkakataon ay masilayan din ng mga kaibigan at mga kakilala sa si Sir Gildebrand Branderapa. Condolence po sa pamilya ng mga naiwan nito mga kaibigan natin ito. At kahapon din yung ating isang kabashmate si Joel ano ba? Ano bang apelyido? Nalimutan ko ng apelyido ni Joel. Batch 92 dito sa JJ, Sa mahirap ang hostisya. Pumanaw doon dahil sa sakit. At ngayon naman mainit-init na balita, itong halos kamag-anak namin sa side ng tatay namin, itong si Antonio Villanueva, kilala ito po sa pangalang Unyit. Kilala ito sa pangalang Unyit dyan sa Barangay Lumang Bayan. Ito kabats, alam ko kabats ito ni Attorney Usam, at saka nitong kabats ito ni Attorney Usam, itong si Unyit
Unyit, mas kilala po siya sa pangalang Unyit dyan sa Barangay Lumang Bayan. Ang tunay na pangalan ay Antonio Villanueva. Tayo po ay doon sa pamilya at mga kapatid at mga pamangkin ay nakikadalamhati tayo itong MIB4 online radio sa Pilipinas sa pagpanaw ni Antonio Villanueva. Na natin ang lahat ng hirap. Medyo malungkot po dahil hindi ko rin kahapon po kasi yung biglaan bagahong yung mga balita na tapos may mga kaibigan din tayo na syempre humingi ng tulong kahit paano, kahit wala na tayo sa lado na kung ano pa makuha, humingi din ng tulong sa atin ng mga nasa ospital naman na hikaos din Ang nagbayo at nagsaing, ngunit na maluto. Tayo advice na lang at kung ano yung mga proseso na para maka-avail ng mga financial assistance or medical assistance sa Congress o sa provincial government or sa local government unit. Yun na lang po may itulong natin muna. Tapos siyempre, ilang pagreto din sa mga kakilala natin mga staff na mga private hospital na pinagdala ng ating mga kilalang mga pasyente. Dun muna po yung ang bigat pong isipin na kahapon po tayo ay puro ang nasa natin ay yung buhay ng mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. Kaya medyo ingat-ingat po mas pairalin po natin itong panahon na sabi nga natin itong global warming, itong climate change na naranasan ng buong daigdig at ng buong Pilipinas at kahit itong El Nino na naranasan ng 51 province sa Pilipinas, nadagdagan pa po ata, naging 59 ata provinces ito sa lanta ng El Nino. Bahagi po ito ng global warming. At bahagi ng global warming ay yung pagsulpot ng iba't ibang klaseng sakit. At kahit kung mapapansin nyo, matatandaan nyo, ito mga nangyayaring COVID, yung nagdaan, yung almost 3 years na COVID-19 sa bansang Pilipinas, pag sinalamin nyo po yan po ay bahagi ng bahagi nitong global warming. At mismo kahit po yung mga pagsulpot ng mga sakit sa mga hayop at sa mga halaman, yan po ay bahagi ng global warming na sinasabi nga po natin matagal na nating laging tinatalakay. At kahit po nung time na tayo ay nandito sa may City Hall na nung ang may proyekto nito ay dating Vice Mayor Jojo Perez, yung parang green kalapan. Ipaliwanag po natin sa kabataan at sa mga coastal area yung epekto nitong global warming at yung may itulong natin, may itulong ng bawat individual o bawat ng kabataang Pilipino sa papalalang klimang ito sa bansa sa daigdig. At may mga info drive tayo ginagawa ng time na yan. Tayo naman, simple lang natin. Una, ipaliwanag kung paano natin mareresolba. Sa kagaya ng Pilipinas na nasa third world country, may itulong natin sa daigdig para maibsan itong lumalalang global warming sa daigdig. Tayo, yung time natin na nandyan tayo sa City Hall at nasa direhe tayo ni dating Vice Mayor Jojo Perez, parang coastal cleanup, yun ang ating mga tapos info drive, tree planting, yan yung mga ilan sa mga ginagawa natin doon tayo nung kabataan pa natin. Ano bang kategorya ng kabata? Parang 15 to 35 ay bahagi ng kabataan. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Good morning po, good morning kay Sir Joel. Kay Sir Joel Luarca. Sir Joel Luarca ng Barangay Panggulayan, Pinamalayan.
At syempre sa ating kaibigan, kay Kuya Doms, kay Papa Doms, ang presidente, kay Dominador Remendados Jr., ang presidente ng Malugay Farmers Cooperative dyan sa bayan ng Socorro. At syempre, congrats kay Konsehal Roy Hinabe del Rosario ng Barangay Subaan sa kanyang pagpapatuloy at matagumpay na Del Rosario Cup Basketball League dyan sa kanyang sa bayan ng Socorro, at nilahukan ito ng iba't ibang barangay dyan sa bayan ng Socorro. Congrats kay Konsehal Roy Hinabe del Rosario. Bala sa kanyon habang nag-aabang ang mga buwetre. Siyempre, Wilson kay Madam Loda Pedrosa ng Barangay Subaan. Dasal lang po, sabi nga natin kalagi kay Kuya Nitoy Pedrosa, dasal lang naman po yan. Dasal yung ating sukatan dyan. At sabi nga, ang anho natin, ang makapangyarihan pa rin yung Panginoon. Kaya yung pera, hindi pinapansin ng Panginoon yan. Basta pag sinabi ng Panginoon, nagagaling, ay gagaling po. Kahit pa pagkadaming pera, pag ang taas na, ang may likha na, ang kumuha ng ating hiram na buhay, wala ho tayong magagawa. Kaya lalo pa, itong nalalapit na Semana Santa, yung paggunita sa mahal na araw, ang tradisyong Katoliko ay lagi-lagi nating pairalin, At maganda ito, may pamana rin natin sa mga susunod na henerasyon, itong tradisyon ng mga Katoliko na pananampalataya, yung paggunita dito sa Semana Santa, yung paggunita sa paghihirap ng Poong Jesucristo sa lupa bago siya ipako sa krus. Ay hawak lang ng ilan. Ako parang yung mga kabataan yan, pagdasal mo ng ama namin, parang hirap na hirap. Mas alam ata yung English, Sabi nga kaya nabibigayaan ng laging ng grasya na daw ng Panginoon. Yung first world country kagaya ng US at yung ilang mga ang lingwahe English, kasi ang dasal na kahit sa Pilipinas na Tagalog ay puro English. Tayo kalabaws. Joke lang naman po yun. Hindi naman huwag lang. Bakit nga baga naman? Nandini tayo sa bansang Pilipinas. At ang ating pangunahing salita ay Tagalog. Ba't baga naman nga i-English pa? Although international language itong English at ang pagbatayan ito na sa transaksyon ng gobyerno kung ano pa man. Pag nasa Pilipinas, dadasal din lang, Tagalogin nang nauunawaan din ng mga bata. Hirap-hirap. Sa ulado mo nga yung English, hindi mo na alam kung ano yung dinideliver mo, yung sinasabi mo. Ito ba kung naunawaan mo, kahit yung mga bata, hindi nga minsan kahit nga yung matatanda, hindi, ini-English na lang, pero hindi nauunawaan. Samantala, dasalin mo yung ama namin. Dasalin mo yung Aba Birhen Maria. Ewan ko, pag hindi mo naunawaan. Tayo ang pambala sa kanyon. Siyempre tayo, nagpapasalamat tayo kay Sir Giotto, kay Sir Julius Alea Marsigan, na isa sa mga tumulong kay Sir Jeff Rafa para mailuwas, madala dito sa Mindoro itong labi ng ating mahal na kaibigan si Sir Gildebrand Rafa. Nagpapasalamat tayo, may mga kaibigan, kumpare tayo na sa isang tawag, lalo pat sa mga ganitong biglaang mga hindi mo inaasahang mga pangyayari ay instant. Bilib ako dito sa lakas ng pangangatawan at lakas ng isipan nitong si Sir Julius Marsigan. Dahil ito, pag ganito yung sitwasyon, ay wala na ho itong pakeme-keme. Kahit ho ito'y nagluluto na kung ano pa man, iiwanan yung niluluto.
at ibibili na lang sa kanyang may bahay. Kaya tayo, nagpapasalamat syempre tayo dahil may mga kaibigan tayong ganyan sa tinagal-tagal ng ating mga pagsasama ay hindi nababago yung ating mga pinagsamahan. Kaya tayo, saludo tayo syempre kay Sir Julius Alea Marasigan at kahit yung MIG4 at yung mga kakilala ni Sir Gildebrand Brandirapa sa Barangay Lumang Bayan, Tubong Barangay Lumang Bayan po yan. Nagpapasalamat po. Nagpapasalamat kami sa mga tulong, particular dito kay Julius Alea Marasigan na siya yung sidekick halos ni Sir Jeff Rapa para may uwi ang labi ng ating mahal sa buhay na si Sir Gildebrand Brandirapa. Maraming salamat, pare. Nakakapagod din ang umasa. Siyempre, good morning kay Sir Butch. Kay Sir Butch Gyang. At kay Sir Noni Talavera ng Maria Estrella Hospital. Ay hawak lang ng ilan. Siyempre, baka magkaingitan kay Sir Kokoy Enrico Navarro ng Community Affairs ng City. People power one and people power two, ngunit hindi ba... At syempre sa kanyang boss, kay Sir Abilino Tihada na busy ata kahapon sa activity ng Calapan City dahil sa nalalapit na Foundation Day sa Huwebes, March 21. Ano bang meron sa March 21? Kailan ba yung concert? Darating ata si Bagong Pilipinas, Andrew E. Atin ang lahat ng Presyo ng bigas. pinalikat ang Kumusta kaya? Matanong kaya natin ditong si may interview kaya natin ditong si Mr. Andrew E. Na nung time ng campaign rally nitong si PBBM ay siya yung humahakot na mga audience, dahil bago magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos noon, maluto syempre yung entrada muna ang rapper ng Pilipinas, sa katauhan ni Andrew E. At ilang mga bagong Pilipinas, ano ba? Tayo ang panghat. At kumusta na kaya ang bigas? Tayo ang 20 bigas. Walang 25 bigas. mga buwetre. May interview natin, anong salubin mo ngayon, Mr. Andrew E. Na hindi nagkatotoo yung 25 pesos per kilo ng bigas. Na yan ay alam natin ay sinasama mo sa iyong mga rap, sa iyong mga kanta nung time na nasa entablado ka sa mga campaign rally ni PBBM. Mukhang hindi mo lamang ano kayang posisyon ni Mr. Andrew E. sa gobyerno ngayon, dahil isa sa mga sino pa ba ang mga artista yung mga PBBM, itong Gonzaga sister, sina Tony Gonzaga at Alice Gonzaga. Yan mga mga PBBM yan, mga BBM yan. kahit nag-EDSA 3, Ano pang mga okasyon sa March 21? ang buhay Bukod sa Foundation Day, sino pang mga darating na mga magigiting na artista at sino ang imbitado ng mayor o ng city, ng sangguniang panglungsod ng Calapan City? Sino mga imbitado? Kumusta na po ang mga nagpapakilala uling mga politiko? May magbabalik. Gumagamit ako ng daw ngayon kasi pag kahit nabasa ko o kahit na pakinggan ko lang sa ibang tao, gusto ko doon kung magaling. Aalsin ko yung daw at raw doon sa tao talaga na involto kung sino ang magbabalik. Kaya ako, may magbabalik daw. sa pagtitiwa. At tanong natin kay Sir Butch kung sino yung magbabalik daw. Ang umasa
lalo ang bituka. At ano parang nakakahiya ako minsan, parang trapon-trapon, no, yung pag election nanalo ka, ikot ka, pag election, malapit ang election, ikot ka uli, nanalo ka. Pero sa sunod na election, kita mo, underdog ko lahat ng kalaban ko. Hindi ka na umiikot at sa mga campaign rally ka na lang sumusulpot at nakikita. Na dati nakikita ka sa mga bara-barangay. Ano? At meron ka doon mga meet and greet sa mga sa mga kakilala mo, sa mga leader mo sa barangay o sitio barangay. Mga barangay. Nung nanalo ka, Ulanit arawin. at darating na naman na election dahil underdog mo mga kalaban, ay sisiw, hindi ka nagkaroon ngayon ng ganong sa mga tao, nawala yung dati mong nagbi-meeting kayo, meet and greet sa mga puno ng mangga or sa mga bahay-bahay lang. Pag kayo nagkulon po ng 50 hanggang 80 ay okay na. At meron kang pamerienda kahit paano man itong toasted na ito. Ay nung nanalo ka, nung nakita mo underdog, nawala yun. At kala mo yung kasi ang sukatan mo dyan, kailangan mong idimi. Kahit pakilala ka ng tao na ano ka na, sabi mo, nanalo ka na, iba pa rin yung lumulubog ka talaga dun sa balon ng boto. Ay ngayon, napagtatalo nga yun nga po. Ngayon, papasok ka na naman sa mga community. Babalik ka dun sa dating estilo na sinasabi sa iyo na ito yung tama. Ay ngayon, babalik ka ulit dun sa dating estilo. Barangay ka na naman, magsisityo-sityo ka na naman. At hanggang sa mga simpleng inuman, simpleng okasyon ng mga malalaking pamilya. Kahit nga hindi malalaking pamilya, basta birthday ka ni Barangay Tanod ay punta ka at kahit paanong iniinom dyan at kahit anong pagkain dyan ay lantak. Pero parang nakakahiya, imagine mo sasabihin sa'yo ng tao, mag-election na naman, kaya ka naman na andini. Abang ang mga puwetre, ganun na lang yung sumusulpot mga leader ng nasyon. Pero sana mulat ang mga tao ngayong darating na midterm election, 2025 midterm election. Tandaan nyo po, yung mga senador, yung mga congressman, yung mga governor, yung mga vice governor, mga mayors, mga konsehal na nung nanalo ay hindi na kayo kilala nung nakaluklok na. At walang proyektong naibigay sa mga mamamayan. Sana maging aral sa atin. Kahit yung mga senador, pansinin nyo naman yan. Tayo nun, matindi yung ito ang lahat ng problema sa Rice Tarification Law na halos kung titingnan mo yung anti-magsasaka na mga patakaran. Isa-isa pa natin sino yung author at sino yung mga sumang-ayon dito sa Rice Tarification Bill. Law. Ayan nanalo pa rin lahat Napakailap sa At majority ng pinagkuhanan ng boto ay mula doon sa mga sektor na inapi ng batas na inotor at pinarmahan nitong mga senador na ito. Ay ang buhay natin di pa rin nagbabago. Magandang umaga po kay Pastor Greg Habat ng Barangay Biga, Pola, Oriental Mindoro. At syempre sa Ornos Perez family dyan sa Barangay Kalima, Pola, Oriental Mindoro. Magdamag sa pabrika. At syempre sa Grangos family, kina Kuya Benhar, kina Kuya Jaime, kina Kuya Alvin, at kay Inay Malu Grangos de la Rosa. At syempre sa pinakamatandang Grangos sa Oriental Mindoro,
kay Salula Daton Grangos na ngayon ay napakalakas pa at konting tulog na lang ay 100 taong edad na. Bunga ng ating pagsisisi. At wag sanang kalilimutan nitong apo ni Sister Norma Austria Manibo Clergo na birthday ngayon nitong si Tita Norms, kung tawagin niya sa Barangay Lumabayan. Birthday niya ho ngayon, March 18, 2024. Pero totoong buhay po, sinaselebrate niya ni Tita Norms Manibo Austria Clergo ang kanyang kaarawan tuwing November 25. Pero nung kumuha siya nitong NSO, ay ang birthday pala niya yan, March 18. Ng tamang Kasi nung unang panahon, parang matanda na si Tita Norms yan. Kahit kasi nung unang panahon, ang sabi na nung nanay niya, at ito pong si Tita Norms, ay ito po ay 47 years ko ng nanay. Ay ito po, ang sabi niya, ang kwento niya sa amin, ang sabi ng nanay, ng lola mo, nanay po ang tawag namin doon sa lola namin. Ang sabi ng nanay mo, ako ay, ang birthday ko ay tagbais. At isang buwan bago magpasko ay birthday mo. Kaya nung kwenta ng nanay ko, kaya yung inilagay niya sa kanyang mga record, mula pagkabata, mula elementary hanggang high school, ang ina-record niya ay di November 20. Kasi sabi ng lola namin, ng nanay namin, ang birthday mo ay isang buwan bago magpasko. Kaya nag-minus siya ng 30 days, ang nilabsan ay di November 25. Ayan, buti na lang, sa mga dokumento, sa mga mahalagang dokumento, ay wala nakalagay na birth date, Pati yung mga birth date, syempre sa mga ID lang. Anyway, naayos na naman. Thank you po sa nag-ayos. Pero natutuwa tayo, sabi ko nga sa dito kay Tita Norms, kay Tita Norms Manibo Austria Clergo. May mahal ka ng nanay. Imagine mo, bukang sa inyong magkakapatid kayo lang ang merong record sa NSO. Nakakapagod din ang umas. Kasi tandaan nyo nung wala pang mga batas-batas na yung sinasabi, alam ba, pupunta ka ng PAOS, magpapaayos ka ng record ng name, yung birthday mo, ay dahil libo rin mo sa inaabot, lalo pa kung gender ang pagkakamali, kung ikaw ay male, tapos ang nakalagay din ay female. Ay yung, kahit po yung pangalan, mali ang apelyido, mali ang middle initial. Sabi ng ilang kaibigan nating abogado ngayon, may bago na. Parang correction of entry lang ang sasabihin mo. Alam ba, pupunta ka ng PAO, papaayos mo sa PAO kasi isang abogado na kakilala mo, papaayos, pero ang parang correction of entry lang. Kahit yung mga gender, babaguhin niya lahat yun. Babaguhin ng abogado para baguhin yung ilang mga pagkakamali. Pero before po nung magkaroon ng mga ganyan, daan libo rin po, lalo pa kunyari ay mali ang spelling ng pangalan mo, mali ang spelling ng apelyido mo, mali ang middle initial, at mas malaki po yung yung gender. Pag mali yung pagkakadeklara kung ikaw ay babae o lalaki. Sinasarili lamang ng mga sakim. Kaya noon parang dahil sa mahal ang pagpapa. Pero ngayon iba-iba na po. Sabi nga parang dito sa yung correction of entry regarding halimbawa gender, ewan ko, tama niya po kung mali ako, mga nakikinig na mga kaibigan naming abogado, parang gano'n, parang almost 3,000, kulang-kulang 3,000 ang babayaran mo sa ganun lang na proseso para ayusin yung entry dun sa yung birth certificate regarding dun sa kung ano ang iyong pagkatao, kung babae o lalaki. Mga buwetre, naghihintay. Yan, ganun po yung yung mga pag-ayos, At tayo,
kanina no naman nagising tayo sa sayang-saya. Ito ang isang senador sa katawan ni Bongbong Ramon Bong Revilla Jr. Si ano ba ano nito? Si Mr. Buguts. Walang igay panalo. At siya daw yung author nitong no permit no exam Provision Act. Yung pagpapag sa batas nitong no permit no exam provision ay isa na pong batas na pinirmahan ng Pangulo ng Pilipinas. Pero tingnan natin, halimbawa, yung mga private school, actually parang babayaran mo din ang nagkataon na nangyari nga lang, pinabagal mo. Parang lahat yan, babayaran mo rin. Pero ang advantage, dahil dito sa batas na ito, kahit wala kang pera, makakakuha na exam. Makakapag-enroll ko ulit kahit wala kang pera. At makakapag-aral ka. Pero pagkatapos mo na yan, kukuhanin na lahat itong mga papel mo, yung dokumento mo, bilang pagpapatol na ikaw ay nakagraduate, saka mo ngayon babayaran. Parang pinigil mo lang, binabagal mo lang. Ibig sabihin, ano ba? Parang babayaran mo rin yung mga utang mo kahit sa Friday, sa mga private, lalo pa sa mga private school. Ano? Kaya medyo kanina nagising tayo tuntuwa at pinagmamalaki nitong si Senador Bong Revilla Jr. Yung siya daw ang author nitong no exam no permit provision act. Parang ang gusto lang nating sabihin, bakit sa tinagal-tagal na kay Senador, ba't hindi pa palakihin mo na ang may ituloy mo sa kabataan? Ba't hindi na lang scholarship program at yung ilang, kasi yung ilang mga scholarship program ng ilang mga congressman, yan kinukuha rin po yan sa ilan kung anumang agency. At alam natin niya, yung ilang mga congressman ay inaalat nila sa, may mga ganun may mga yung pondo ng isang senador, ng congressman, para makatulong na malaki at para bakilala ng lubos-lubos, ay inire channel nila bilang sa scholarship program ng mga kabataan. Ba't gano'n? Parang pinabagal mo lang. Parang itong no exam no permit provision act ay babayaran mo rin. Pinabaanan mo nga lang, pwede mo nga lang utangin, pero ang sabihin, babayaran mo rin ang iyong edukasyon. Samantalang matdiin ang panawagan natin, malakas ang panawagan natin na libreng edukasyon para sa mga kabataan. Ngayon, sasabihin paano maglilibreng edukasyon ay may ang daming mga private school? Bakit? May public school tayo at palakasin natin ang kaalaman ng mga kabataan at ng mga guro para sa pagtuturo ng edukasyon. At kung mangyari yun, mawawala ng mga private school na yan. Ang problema po sa atin kasi, marami ka agad tumututol sa libreng edukasyon at ialat mo lahat yan sa mga private, mga public school. Kasi yung ilang mga senador, congressman, mayors, governor, vice governor, ay sila ang mga nagmamay-ari ng mga private school. Kaya hindi sila sumasangayon sa libreng edukasyon para sa mga kabataan kasi mawawala yung business nila kasi yung edukasyon po sa Pilipinas ay isang business. Good morning, di ba, Miss Madam Jerlyn? Madam Merlin Sibayan Yowan. Good morning po. Mga lider ng nasyon. At ito si Madam Jerlyn Sibayan Yowan. Nasaan ba ito ngayon? Ito po ay taga Barangay Campamento. Campamento nga? Barangay Campamento, Pola, Oriental Mindoro. Magandang umaga kay Madam Jerlyn Sibayan Yowan. Tayo parang
pinagtatakpan mo, no? Matagal na panawagan natin ng libreng edukasyon para sa lahat. Ngayon, masaya ka dahil pinirmahan ng Pangulo itong iyong no exam, no permit provision act. Ay masaya ka at nagising mo ang natutulog na taong puyat na puyat. Hindi mo iniisip ay babayaran din po yan, babayaran. Ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya, Lalo't bansa ay hawak lang ng Ano pa ba? Ano pa bang meron dito sa no permit no exam no permit provision act? Na ang mayor na author daw ay itong si Ramon Bong Revilla Jr. ngunit hindi pa rin Okay lang naman yan, lalo pa. Ako dati nung college ako, puro promissory notes. At nung pong ako nung meron na yan pero noon po ang kailangan mo promissory notes. Ngayon, hindi mo na kailangan magawa ng promissory notes para kumuha ka ng exam. Kung finals mo, midterm exam, hindi mo na kailangan kumuha na hindi mo na kailangan gumawa ng promissory notes. Pero noon po, kaya mong pakausapan ang iyong mga profesor. Nakukuha ka ng exam, dala mo nga pala promissory notes. Pagkatapos yan, bago ka mapag-enroll ng susunod na SEM, kailangan bayaran mo muna. Isettle mo itong nagdaan mong bill para ka uli makapag-enroll. Yun, siguro yun ang adbentahe nitong no permit, no exam, no permit provision act. Siguro yung adbentahe na pwede ka daw sa private school, tuloy-tuloy kang naka-enroll ka, tuloy-tuloy ang iyong pag-aaral at hindi ka nakakabayad. First year ka ngayon, second year college, magtutuloy-tuloy ka uli, hindi ka nakakabayad hanggang sa makagraduate ka. Pero bago mo kuhanin yung ilang yung mga credentials mo sa school, hindi nakagraduate ka na po at pasado ka na, o kung engineer ka man ay pumasa ka na rin sa hindi, bago ka ata kumuha ng board, kailangan mo ng ilang mga credentials galing sa school para ipasa mo doon sa kukuhanan mo ng board exam. Ngayon, pag nakapasa ka na doon, ngayon, bago mo makuha yung ilang mga credential mo, kailangan mong bayaran. Settle yung mga pagkakautang mo sa school na yon. harang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Good morning po. Good morning kay Don Pilas. Kay Sir Kevin. Kay Sir Kevin Dris Mendoza ng Barangay Nakoko, Calapan City. At syempre dito kay good morning din sa Batang Kamilmil, batch 8788. Elementary batch ito dito sa Kamilmil Elementary School. Magandang umaga po sa Batang Kamilmil batch 8788. Hindi ko na po kayo isa-isahin, madami-dami po yan 57, 58. Dalawang section ng mga time na yan, yung mga 50, 60 pala ata, mga 60 plus ata yan. Good morning po, magandang umaga. Batang Kamilmil batch 8788. Nakakapagod din ang maghintay, ang mga pangakong laging Muli po paalala mula sa MIB4 at Mabuhay Mindoro, MIB4 online radio sa Pilipinas at Mabuhay Mindoro, na lagi-lagi po ay pangalagaan ng ating mga kalusugan. Ito po, papatinding init, lalo pa pag madaling araw, malamig po mas yan, mas matindi yung mga karamdaman kasi pabago-bago yung klima, na pumapasok po particular sa ating mga katawan. Yung init at lamig, kailangan sa katawan ng tao, kahit sa
alam ko ka, kailangan po yung balanse, ang init at lamig ng tao. Ano? At kahit sa isang bagay, kailangan balanse lagi. Kahit sa anumang mga bagay, hayop man yan o halaman, ay kailangan laging balanse. At ang pangangalaga po sa kalikasan, kalusugan, at mga ari-arian, ay kailangan laging balanse. Tayo kalabaw sa bukirin, ulanit. Hindi lang po natin, kahapon po, yun, no, dun sa programa namin, saktong-sakto lang, ni Boss Ed Mancera, ang binabangin nga ni Boss Ed Mancera, kailangan lagi balanse, kahit sa usapin ng mga ahensya ng gobyerno, kailangan binabalanse mo, ano ang mayor na gastusin mo. Halimbawa, may mga budget, kailangan binabalanse mo. Alin yung mga mayor ang may mga pangangailangan. Sa panahon ng El Nino, anong agency ang mga ngalaga sa mga magsasaka? DA. Bigyan ng pondong maganda-ganda yan para sa ganitong pagkakataon. Sa panahon ng El Nino, mainit ang panahon. Ito ba ang DPWH ay may mga infra na mga farm to market road na napapanahon para tapusin yung proyekto dahil mas maganda at mainit. Bigyan ng pondo yan. Ito bang Department of Education ay nangangailangan ng mga maipaayos ang kanilang mga bagong mga paaralan, magkaroon ng aircon o ventilador sa kanilang mga dahil panahon ng El Nino, pondohan yan, bigyan ng maganda-gandang pondo ang Department of Education. At wag lang yung Intel Fund na 125 million ay inubos lang sa loob ng 11 araw. Kaya medyo na tayo, tama yung sinasabi nun. Kailangan ang paggamit, ang katawan ng tao kailangan balanse. Yung init at lamig ay kailangan balanse. Para magnormalisa. Normal ang tao. Kasi ang paliwanag po dyan. Halimbawa, kung minsan masakit ang iyong braso, sabi na may may ang tawag dito? Rheuma o arthritis, simple lang po ang paliwanag dyan ayon doon sa yin at yang, yung Chinese medicine. Hindi balanse ang iyong init at lamig, yung ano ba yun? Yung yin at yang ata, water and fire. Yun po yung paliwanag doon sa yin at yang sa Chinese medicine, na pag sumakit ang iyong ulo, hindi balanse yung init at lamig. At kahit sa mga kahit sa pangangalaga sa kalikasan, kailangan balanse. Halimbawa, kabundukan, humaharbas ka dyan ng mga puno. Yung puno, bilang individual, yung puno ay gagawin mong lumber at gagawin mong tahanan para sa iyong bahay. Pag nagpuputol ka ng puno, kailangan mo magtanim ng panibagong bini para sa sumibol uli ito. Yun po ang mga balanse pangangalaga sa mga bagay-bagay at kalikasan. Napakailap ngayon, yung mga pagmimina po, yung mga malakihang pagmimina na nagmimina ay mga dayuhang korporasyon at hindi naman pag-aari ng Pilipinas. Pansinin nyo, pag matapos silang hukayin ang kabundukan, patagin, putulin ng mga puno, ano bang ginagawa nila? Wala naman po pinutol ang puno, ang kanina pinapaliwanag ko, kung ikaw ay puputol ang puno para gawin mong tahanan, gawin mong bahay, kailangan mo uling magpalit, magtanim ng panibagong bunyi dyan sa iyong pinagputulang kahoy. Dito po, pag yung mga malalaking dambuhalang korporasyon ng pagmimina sa Pilipinas, pag kinalbo yung kagubatan, alam niyo po ang tinatanim, ay ang mga tinatanim ay farm to market road, hospital, may simbahan pa nga kung minsan itinatayo, pampalubag-loob lang pala at mga school, pampaluwag-loob at yung mga kalsada, kaya tinatayo ho yan sa malapit sa site ng minahan ay para mas madali na mahuthut, makuha yung yaman, yung mineral ng lugar na pinagmiminahan nila. Kaya pinagaganda nila yung kalsada. At bakit may simbahan? Para medyo ang mga tao hindi mag-aklas
at na maniwala silang mayroon pa rin Panginoon na tumitingin sa kanila. Bakit ba hospital? In case na yung mga manggagawa sa minahan ay magkaroon ng sakit, magkaroon ng kung ano pa mga kaso ng sakit, ay mas malapit yung hospital. Ganon lang ho yung ano, kaya hindi balanse yung ilang mga pagmimina. Eh tayo naman, sabi nga natin, tayo dito sa Mabuhay Mindoro, sa ating programang Mabuhay Mindoro, hindi po tutol ang MIV4, ang Mabuhay Mindoro program, ang MIV4 sa pagmimina. Dahil yung mga minimina na yan na hong ginagamit natin sa pang-araw-araw ay bahagi ng pagmimina ho yan. Ang pinututulan natin ay yung Mining Act of 1995 na ang malaking pakinabang ay sa mga dayuhan. Totoo naman, sa kada tapak natin may mina dyan, may ano. Pero kailangan natin yan ay bungkalin, kailangan natin yan ay pakinabangan ng bansa natin, hindi ng mga dayuhan. Ang mga buwetre, bantay sa lakay na mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4, ang buhay natin. At pahabol po, good morning kay Konsehal Sani Gomez ng Sakap, Samahang Pangkabuhayan at Pang-Agrikultura ng Fortuna dyan sa bayan ng Socorro, Oriental Mindoro. At syempre kay Kuya Nelson Mangako ng ano ba to? Zone 4, Zone 3, Bayuin. Bayuin na. Yutiboro pala, nakakasakop sila. Good morning po kay Kuya Nelson Mangako, kay Attorney Nelson Mangako ng Barangay Yutiboro 1, Socorro, Oriental Mindoro. Good morning po. Sa baka po next week, itong paparating na mahal na araw ay kwento-kwento tayo kay Sir Nelson, kay Attorney Nelson Mangako. Lalo't bansa ay hawak lang ng ilan. At syempre, paring Joel, lahatin na natin. Pagkwento natin itong si Attorney Nelson, si Kuya Nelson, isabay na natin sa pagkwento itong si Konsehal Roy. Si Konsehal Roy Hinabi del Rosario ng Sabaan. Para maganda-ganda ang kwentuhan. At medyo makita na natin yung forma nitong dalawang ito. Yung pagalingan ng forma. Baka akala nyo akala nyo forma lang naman po, forma. Kayod kalabaw sa bukirin. Itong mga tao na ito madaling kausap Itong si Konsehal Nelson, si Kuya Nelson, si Attorney Nelson Mangako ng Barangay Yutiboro. Madaling kausapin ito Lalo pa itong si Konsehal Roy Hinabi del Rosario. Mga madadaling kausap. Konsehal po na Subaan yun. Barangay Subaan. Ng ating pagsisika. Sinasarili lamang. Next Wednesday, kita-kita po tayo Wednesday sa ganap na ika-9 at ika-10 ng umaga sa programa nating Mabuhay Mindoro. Luto ay iba ang kumain. Ito po, wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Tayo ang pambala sa kanyon.